Sino na mga tuli dito? Tuli na ba kayong lahat? O kaya naman kasama kayo sa miyembro ng Wheel of D? Di pa tuli? Kung gano'n ay ox lang yan mga friend dahil ito ang kikwento ko sa inyo ngayon. Ang pagpapatuli. At huwag ka mag-alala boy kasi hindi naman to masakit. Mapapadasal ka lang naman sa 10 santo kasi puputulin yan joy boy mo para may tumubo na bago. Hindi, joke lang. Ito naman di na mabiro. Pero seryosong usapan mga repa. Ang pagpapatuli ay napakahalaga talaga para sa ating mga Pinoy. Kasi tradisyon na natin yun na pagkatungtong natin sa tamang edad ay magpapatuli na tayo. Nang sa ganon ay matatawag na tayong ganap na lalaki at hindi na tayo matatawag na potsu. At meron din tayong dalawang klase ng tuli. Yun ay ang tuli sa doktor at ang tuli sa pukpok. At ako'y sa doktor tinulian noon. At wala man lang ako memorable experience nung tinulian ako doon. Mabuti na lang sana kung dalagang babae nagtutuli sa akin noon. Kaso hindi. Ang memorable experience ko nga lang yata dati yung pagtatanggal ng grasa. Grabe ang sakit noon. Pero sa totoo lang gusto ko talaga magpatuli sa pukpok. Para sa akin kasi meron kang dagdag astig points pag sa pukpok ka nagpatuli. Boy, nakapagpatuli ka na ba? Oo, ikaw? Oo naman, sa doktor pa nga ako nagpatuli eh. Ako din, basic nga lang, di masakit. Mahina. Ha? Anong sabi mo? Mahina, mahina, mahina. Bakit? Ikaw, sa ka ba tinuli? Sa pukpok, my friend. Nani the what? Doon sana ako sa probinsya namin magpapatuli. Kaso walang Jody na tuloy. Dati pa naman, pagsapit ng April doon, ang dami ng bata nakapila para magpatuli. Di katulad doon sa pinagpatulian ko na ako lang mag-isa, sabay nag-antay pa ako dahil ang tagal dumating ng doktor. Walang thrill! Iba kasi yung pakiramdam pag madami kayo nakapila. Yung tipo nagyayabangan pa kayo dahil naandun pa kayo sa dulo ng pila. Ano ba naman yan? Ang bagal lumandar ng pila. Excited na ako eh. Ang tapang mo, di ka pala kinakabahan. Bakit kakabahan eh, hindi naman masakit yan. Kaya nga, hehe. Sabay nung naandar na yung pila at palapit na kayo ng palapit, ay nararamdaman nyo na yung kaba sa paligid. Samahan pa ng mga naririnig nyo at mga itsura ng mga nalabas sa pinto, nakakatapos lang tulian. Oh, mga tutoy, pasok na yung susunod dyan. Boy, malapit na tayo. Ikaw na susunod dyan. Boy, uy pre, mga chong, sakit na tiyan ko. Uwi muna ako saglit, iinom ako gamot. Ako din, uwi muna. Nakalimutan ko patayin yung gasol. Baka makaswela di ka maawa ko ni mama. Uy, teka. Boy, iniwan na nila tayo. Uy, Why are we still here? pre. Chong. Just to Ay, suffer. rinig mo ba ako? Every night, Uy, rinig mo ba ako? I can feel my leg. At pag sa pukpok nga pala kayo nagpatuli, ay walang ani-anesthesia doon, hindi katulad sa doktor. Nung nagpatuli nga ako doon, wala ako halos naramdaman. Hindi ko rin namalaya na tapos na. Pero pag sa pukpok naman, papanguyuin ka doon ng dahon ng bayabas. At mag-iingat ka lang na hindi malunok yon dahil yun ang ipapapahid mo sa pototoy mo. Nang sa ganon, mabawasan ang pagdudugo. Pero sa amin ay iba. Wala nang nguya-nguya ng dahon ng bayabas. Sa probinsya kasi namin ay malapit sa dagat. Kaya lahat ng bata doon, pagkatapos tulian, ay pinaliligo at pinagbababad sa dagat para tumigil ang pagdudugo at mas mabilis itong gumaling. Sa totoo nga lang, hindi yung pagpapatuli ang pinakamasakit doon, kundi yung pagligo sa dagat. Naranasan nyo na rin ba magkasugat habang naliligo ng dagat? Kahit yung maliit lang, di ba sobrang hapde dahil sa alat ng dagat? Imagine nyo na lang yung sakit pag pinagbabad kayo doon ng bagong tuli. Di naman masyakit. Pero pag nagbabalak na kayo magpatuli, ay nire-recommend ako sa inyo na sa doktor na lang.